Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong huling pahayag po mga kabida, ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Dito ho sa paniwala po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hanggang ngayon daw mga kabida, may tiwala pa rin, ang taong bayan sa Marcos administration. Okay? Despite ho sa napakababang turnout po ng mga kandidato ho ng administrasyon na nanalo po mga kabida sa katatapos lang po na midterm election po, Okay. Dito ho sa post po ni Optic Politics, may sinabi po dito si Yusek Castro po mga kabida. Okay, ang sabi po niya dito, malaki pa rin po ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Naniniwala pa rin ang Pangulo na malaki pa rin ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin, sa huling survey ay nagpapakita po ng mataas na trust ratings po ng Pangulo. Ayun, yun yung kanyang sinabi po mga kabida ni Yusek Claire Castro. Paniwalang paniwala po ang Marcos administration na hanggang ngayon po ay pinagkatiwalaan pa rin sila ng taong bayan po mga kabida. Kahit na po malinaw po sa resulta po ng halalan po mga kabida na napakababa yung turnout po ng mga kandidato na sinusuportahan po ng administrasyon. Ito po ay nagpapatunay lang po mga kabida na hindi na po nakikinig ang taong bayan po sa Pangulo. Okay? Kahit na po sinabi po ni Undersecretary Castro po mga kabida na sa pinaka-latest na survey po, kung saan po ay nagpapakita ng mataas na marka sa kanya hong trust rating mga kabida, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pero hindi ito nag-translate into votes. Kaya nga, ang paniwala ko po, yung survey na yon ay either nagkamali o baka ginawa lang po yon para lang po bigyan ng parang hope po ang administrasyon po mga kabida. Kasi sa ngayon po, yung surveys, lahat ng mga surveys po, questionably po yung kanilang credibility po ngayon, mga kabida. Kasi yung mga surveys po in the past, during campaign period, iba yung naging resulta po sa actual result po ng election. Kaya nga sabi po ng isa sa mga survey firms na balikan daw nila yung anong nangyari, kung bakit iba yung lumabas na resulta po makabida based po dun sa kanila pong survey. Although ang survey ay isang snapshot lang po yan mga kabida sa totoong kaganapan po. Kumbaga parang guide lang po yan para sa mga politiko. Pero iba kasi yung kumbaga naging resulta at doon po sa lumabas po na surveys po mga kabida, Okay? Ito nga pagpasok po ni Bam Aquino at saka ito hong si Kiko Pangilinan, Hindi ho na-anticipate yan ng mga surveys. Although may mga pagkakataon po na nakapasok po itong dalawa sa Magic 12 Pero hindi ho katulad dito sa resulta po ng eleksyon. Number 2 si Bam, number 5 po itong si Kiko Pangilinan, Napakalayo dun sa surveys. Si Bam nasa panghuli, okay, sa Magic 12. Itong si Kiko Pangilinan, minsan hindi ho nakapasok yan mga kabida sa Magic 12, ng mga surveys po ng mga kilalang survey firms. Kagaya ho ng Pulse Asia, itong SWS, Kahit na itong Okta Research na perceive na maka-administrasyon po, base ho sa perception po mga kabida, hindi nga nakapasok po itong si Bam Aquino sa top 5. Hanggang ngayon po mga kabida, hindi po matanggap ng administrasyon, lalong-lalo na po ito hong si Pangulong Marcos, na unti-unti na talagang nawala yung tiwala ng taong bayan po, sa kanyang gobyerno mga kabida. Kasi kung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin yung taong bayan, pagpalagay po natin, andyan pa rin yung trust
sa kanya ng taong bayan, dapat yung mga kandidato ho niya, yung kaniyang mga inendorso ay nanalo lahat. At yung mga key cities po, na tinaguriang pong vital cities para ho sa administrasyon po mga kabida, Maynila, Cebu, Davao, wala. Ipinakita po ng mga tao dun yung kanila pong disgusto po mga kabida, sa administrasyong ito. Okay? Just like sa nangyari po sa Cebu. Di ba? Inendorso po ng Pangulo yun si Gwen. May ginawang activities po ang Marcos administration po mga kabida, sa Cebu. Yung pinaka-latest, yung nagbenta po sila ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo po mga kabida. Okay? Siguro ang akala nila madadala yung taong bayan po doon, yung mga taga Cebu, doon sa pagbenta po nila ng bigas na isang araw lang po. Hindi ho lahat nakabili, mga kabida. Kasi pinatigil po ng Commission on Elections. Sa Maynila, okay, yung pagkapanalo po ni Isko Moreno po mga kabida, napakalaking bagay po yun, Yung kalaban po ni Isko na si Hani Lacuna, administration candidate po yun, Yung tinambakan po ng husto mga kabida ni Isko Moreno. Okay, sa Davao City, napakalaking funds po ang ibinuhos ng administrasyon po mga kabida, Mantakin nyo, kaliwat kanan yung mga pamimigay po ng mga ayuda, sa Davao City. Okay? Plus, meron pa pong tingog. Party list. Walang silbi yun. Tinanggap lang po ng taong bayan, ng mga taga Davao, yung pera. Tapos yung kanila pong ibinoto po ay mga Duterte. Diba? Napakalaking insulto po yun, mga kabida. Kasi ang inakala po ng mga kandidato po ng administrasyon, talagang sila po yung pipiliin at iboboto po ng mga taga Davao, So yun, malinaw po yan, Sa senatorial slate, 5 lang po yung pumasok. Okay? Yung top 3 po mga kabida, top 4. Yung top 3 po, 2 PDP laban ang nakapasok. So, paano ho masasabi ni Undersecretary Claire Castro na hanggang ngayon ay malaki pa rin ang tiwala ng taong bayan po sa Marcos administration? Okay? Kaya nga, mayroon projection nga after this, baka magiging lame duck president na po ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Okay lang sana po makabida, yung turnout po ng eleksyon, napakataas, in favor po sa gobyerno, Pero ang problema po, napakababa po, Okay? Sinasabi po ng mga eksperto na itong midterm election po makabida, isang sukatan po ito, Parang referendum, Doon po sa ginawa po ng Pangulo for the past 3 years. Okay. Ang problema lang po, kung titingnan po natin yung turnout po, mga kabida, malinaw po na hindi ho nagustuhan po ng taong bayan yung kanya hong ginawa within the first 3 years po ng kanya hong term bilang presidente po ng Pilipinas. Kasi sa 3 years term po niya, mga kabida, puro politika lang po ang ating parati hong naririnig. Okay? Walang ang mga malalaking infrastructures Puro ayuda na ginamit po sa politika, mga kabida. Diba? So paano yan magustuhan po ng tao? Although sinasabi po nila na napakalaking bagay daw ito hong ayuda, madami raw na nakabenepisyo sa ayuda, Okay? So saan naman yun? Sana po yung mga beneficiaries po ng ayuda, napakalaking pera na inilabas po ng gobyerno para lang po ipamigay doon sa mga tao. O sana po yun. O bakit hindi ho na-convert, na-translate into votes yung ayuda na binigay po ng gobyerno po mga kabida sa taong bayan. So malinaw po na tinanggap lang po nila yung pera. Okay? At iba yung kanila pong ibinoto. Yun yung malinaw po, mga kabida. So para sa akin personally, wala na.
dahan-dahan na pong bumaba yung tiwala po ng taong bayan po sa administrasyong ito. Okay? At manifested na po yan sa result po ng elections, mga kabida. So dapat tanggapin na lang po ng administrasyon ng Marcos admin yung decision po ng taong bayan. Tama yung ginawa po ng Pangulo po, mga kabida, na mayroon po siyang instruction doon po sa kanyang mga miyembro ng gabinete na mag-focus doon po sa mga essential services, priority yung mga essential services po para po sa mga Pilipino. At least yun lang yung pwede ho niyang maibigay para makarecover ito hong gobyernong ito mga kabida. Malay natin, baka at the end of his term, magpapasalamat yung taong bayan po sa kanyang mga kabida dahil maganda yung kanyang second part po ng kanyang term bilang presidente po ng Pilipinas. Dapat babawi ho itong Pangulo po natin, itong si PBBM, kung ano ba yung mga shortcomings, lapses po niya doon po sa first 3 years po, mga kabida, dapat punan po niya dito ho sa kanyang last 3 years sa kanyang termino. Okay? Ibubuhos niya yung kung ano dapat ibubuhos po, mga kabida. Okay, yung impeachment na sinabi ho niya na yung hindi po niya pag-atupag po sa impeachment trial po ni VP Sara, maganda po 'yun Pero sana hindi lang po hanggang salita 'yon kasi iba yung galaw po ng House of Representatives Sinabi po ng Malacanang na Executive Department na hindi po nila priority ang impeachment, ayaw ho nila ng impeachment laban po sa Vice Presidente, pero here comes another side, ito hong House of Representatives nagpalakas po ng kanila pong puwersa, yung kanila pong prosecution team. Alright, para po sa nakaambang impeachment po laban po kay Vice President Sara Duterte. So yun lang po. Naniniwala po ba kayo, mga kabida, dito ho sa sinabi ni Undersecretary Claire Castro malaki pa rin ang tiwala po ng taong bayan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at sa Marcos administration, despite ho sa mababang resulta, turnout po ng votes in favor sa administrasyon po, mga kabida. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.